So, welcome to our day 3 free webinar brought to you by Asasi Community and HFM Market. So, pag-uusapan natin ngayon guys yung technical analysis pero overview siya. Pero meron akong ituturo ngayon na isa sa pinakamahalaga kapag kayo ay magte-trade, ano. So, ano ba 'tong technical analysis? So, tandaan nyo as a trader, hindi natin pinapagalaw ang market. Hindi naman natin kaya 'yon as a retail trader. Okey, kailangan nating ma-predict, masabayan kung ang market ba ay pataas o pababa, 'di ba? So, anong gagawin natin do'n? So, kung ito ay pataas, magba-buy tayo. Pero kung ito ay pabagsak, magse-sell tayo o yung tinatawag nating short. Long buy, short yung sell. So, kailangan maintindihan mo, kaya sabi ko nga 'no, nung mga nakaraan, 90% 'no, 90% ng ating, ah, pag-analyze ay nakabase sa technical analysis. So, kailangan nagbabasa tayo ng chart, okey? So, pag-uusapan natin 'yan, hold on lang kayo, magse-share screen ako tapos ire-ready natin yung ating, ah mga presentation about this matter. Okay guys, saglit lang. So, after a few minutes 'no, pinost lang natin yung recording. So, nakita ko kakaunti lang sa participants natin ngayon ang talagang nagte-technical analysis. So, nung nakaraan pinag-usapan natin yung fundamentals and sentiment. So, inaalam natin ano ba yung news sa market, baka makaapekto. Pero as I said, 90% technical analysis ang kailangan mo o 5% to 10% lang ang news, to be honest. Ito yung sinasabi ko sa iba. Alam nyo guys na sa chart pa lang makikita mo kung possible bumagsak yan o umangat. Kaya hindi ako naniniwala basta-basta na, uy, kailangan mo ng news para bumagsak yan o umangat. Meron niyang senyales na makikita ka. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon kung ano yung mga importante sa technical analysis. So ngayon, share screen lang ako. Kung malinaw yung aking share screen, kita nyo ba 'tong aking ano guys, presentation? Ayusin ko lang yung ating chat para nakikita ko rin ang chat nyo and then participants. Okay. So everything is okay. Can you type 3 kung malinaw naman 'tong, ito, kung itong meron ba malinaw ba guys? Okay, good, 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 good. Okay. So pag-uusapan natin muna, eto siguro i-she-share ko rin 'tong PDF na 'to sa inyo. Total lahat naman kayo ay member ng, just make sure lang member kayo ng Asasi kasi, this link is also, included sa mga crypto version, sa Crypto Army kasi coach din ako dun. So first of all, ang isa sa pag-aaralan natin is indicators. Kasi may mga indicators tayo guys 'no. Ito yung mga tools na ginagamit natin to analyze and predict yung market trend. Ano ba yung price movement? Saan ba papunta yung price? Tataas ba yan o bababa? Pero merong iba't ibang klase ng indicator na pag-uusapan tayo ngayon. So for example, ito lalagyan ko siya ng isang indicator lang 'no. Kunyari ito, nilagyan ko ng parang 'yan 'no, may guhit siya. Ano 'yan? Paano natin gagamitin 'yan? So pahapyaw, pag-uusapan natin yung general muna, okay? Pero bago 'tong general, may pag-uusapan tayo, okay? May pag-uusapan tayo na bago natin pag-usapan yung mga indicators. So, ano yung aabangan niyo na pag-uusapan natin dito? Una, mga indicators na tutulong sa'yo para ma-predict ang market. Pangalawa, pag-uusapan din natin yung support and resistance. Yan ang pinaka-basic na pag-uusapan natin. And then, pag-usapan din natin yung leading and lagging indicators. Ano ba yung pagkakaiba niyan? Okay? Meron kasing leading and lagging indicators. Pero both are usable as a trader. Ngayon, kung titignan nyo rin,
Isa pa sa pinakasikat yung price action lang o yung tinatawag nating smart money concept. Ito, itong smart money concept. Ano ba ito? Sino ba ang nag-origin ng smart money concept? O yung SMC o ICT. Kilala nung iba ICT. Ito yan, inner circle. Yan ay kasama sa ginawa kong research kung kanino ba talaga nagsimula yan na makakatulong sa'yo. So first of all, bago natin i-discuss yan, gusto ko lang pakita sa inyo yung ating market. Okay? Ang market, ang galaw niyan, taas-baba yan o sideways. So may tinatawag tayo na ang market ay nag-a-accumulate, which meaning, nagsa-sideways muna ang market na ganyan bago umangat. Okay? So ang tawag doon, accumulation. I don't need you to be very good in technical terms. Okay? Ang gusto ko, maintindihan nyo lang yung konsepto. So, ang market nagsa-sideways. Ang sideways, pwedeng ganyan, pwedeng medyo paangat ng kaunti, okay? Pwedeng ganyan, consider mo pa rin sideways yan. Pero, accumulation, ibig sabihin, sideways siya nasusundan ng pagtaas. So, ito. Okay, meron namang sideways na susundan ng pagbagsak. Ayun yung distribution. Okay? So, declining yan. Ang trend natin pababa. So, anong kailangan mong maintindihan sa market? Tatlo lang ang galaw, guys. Ito, pinasimple lang natin. Sideways, uptrend, sideways, downtrend. Okay? So, ngayon, tatanungin ko kayo. Kung titignan ko ngayon yung ating chart, okay? Punta tayo sa Bitcoin tayo, Bitcoin. Okay. Kung titignan ko ngayon yung ating chart na ano tayo, na week, no? Week yan ng Bybit, ano. Ang market ay saan? Downtrend, uptrend, o sideways? Naka-week ako. Okay, good, Sir Paul. Uptrend tayo. So ngayon, ang aanuhin mo, ang ipipredict mo as a trader, saan ka puposisyon kung nandito ka? Okay, puposisyon ka ba na, oy, pwedeng bumagsak ang market, magsesell ako ng Bitcoin? Hindi, tataas yan. O, same day sa Forex din, ano? Since nasa Forex tayo, punta tayo sa Forex natin, Forex list. Okay, Euro USD. Ayan, ito maganda to. Etong Euro USD, anong tingin nyo? Nasaan tayo ngayon? Sideways, uptrend, downtrend. Sino gustong sumagot? Ito. Okay, good, Sir Mark. Sideways tayo ngayon. Okay. So, diyan nakikita nyo, nandito pala tayo. Ngayon, ang tanong, ano yung susunod? So, with the help of our technical analysis, malalaman mo ngayon yan. Pero ano yung mga ibang importanteng pag-uusapan natin ngayon pagdating sa technical analysis? So, first of all, kailangan mong maintindihan ang basic market structure. Okay? Ang basic market structure, kung titingnan natin dito, okay, punta tayo dito So, normally yan, okay, drawing muna ako para mas maganda sa basic market structure. Meron tayong high, ito, high. Meron tayong low. Kunyari, gumagalaw ang market. Tapos, bumaba ang market, yung price, pero wala pa siyang binabasag dito. Tandaan nyo to, no? Ito ang high, ito ang low. Ngayon, ang sumunod na market, ang price, ay tumaas. So, binasag niya itong high natin. Pagka binabasag niya yung high, ano mangyayari? Nagka-create siya ng higher high. Okay? Dito muna tayo. So, habang binabasag niya yan, ang tanong ko dito kasi, ano ba binasag niya dito sa area na to? Okay, dito sa ating, dito. So, binasag niya yung high, nag-create ng high. Binasag niya yung high, nag-create ng high. Pero dito, ito ang tanong. Ano may yung babasagin niya? So, dito, ang babasagin niya, dito tayo sa drawing muna.
Okay? So, kunyari ang market hindi na umabot dito, dire-diretso siyang bumaba. So, binasag niya na nga yung low dito. Okay? So, pagka ganyan, ang market possible nang mag-downtrend. Kaya laging ang tanong mo lang, alin ang binasag niya? Yung high ba o low? Okay? I hope medyo ano tayo dyan. So, dito tayo sa drawing para madali. Okay. Nade-delay. Maaaring sa internet nyo yan, sir. Okay. So far, Sir Mark, Sir Paul, okay naman sa inyo? Yung demo. Ito na lang sa picture. Okay naman kila Mark. Sa possible internet connection po yan, sir. Okay. Ito tatanungin ko dito, ha. Ito, tingnan niyo dito. Ito ang low. Okay. Ito ang high. Ano binasag niya? High or low? Sino gusto mong sumagot sa chat? Alin ang binasag niya dito sa drawing? Yung high o yung low? Dito tayo, Sir Mark. Ito, ano to? High to. Okay? So, dahil may high, binasag niya yung high. So, ibig sabihin, may possibility tayong mag-create ng another high. So, nag-create ng another high. Ang tanong, ito na yung bagong high, ito na yung bagong low. Alin ang binasag niya? Yung high pa rin. Tama? Okay, dito naman, binasag niya yung high, tapos ito yung latest na low. Ang hahanapin nyo lagi yung recent low. Ano binasag niya? Binasag pa rin niya yung high. Okay. Pero pagdating dito, nagbasag ba siya ng high? No o hindi? Yes o no? No. Okay. So, ang binasag niya na yung higher low, yung low natin. So, dahil dyan, kung dito kanina uptrend tayo, ano na tayo ngayon? Dahil binabasag niya yung low, binasag niya yung low, nag-downtrend na tayo. Kuha? So, isa yan sa mga importante na dapat na makuha natin, guys, ha? Yang pagbasag ng high tsaka ng low. Titingnan pa natin. Meron akong isang picture na hindi hindi naisama dito eh. Pakita ko lang 'to, guys. Hintay lang saglit. Yan, ito. So, kung dito, tingnan nyo 'to, ang tawag nila diyan break of structure. So, nagbasag dito, break of structure. Binasag niya kasi yung high. Break of structure ng high, break structure ng high. Pagdating dito, walang binasag. Yung break of structure ng low ang binasag. Ang tawag ng iba dyan, choke. Ano yung choke? Change of character. Kasi yung character niya pa-uptrend. Kaya lang, pagdating dito, nag-downtrend tayo. Okay? So, kasama yan sa importante sa technical analysis. Now, habang nagbabasag siya ng low dito, tingnan mo, binasag niya yung low. Okay, binasag niya yung low. Binasag niya yung low. Pagdating dito, di downtrend tayo. Pagdating dito, binasag ba niya yung low? Ano sagot natin? Pagdating dito, binasag ba niya yung low? No or yes? Ito. Ito yung tinatanong ko. Ayan, no. Hindi niya binabasag yung low. So, ano nangyari? Nagbasag na siya uli ng lower high. Yung recent high natin, yun ang binasag niya. So, from downtrend, balik na naman tayo, uptrend na naman tayo. Okay, ngayon tingnan natin sa chart kung nangyayari yan. Yung basic na technical analysis ng market structure. Okay, silipin lang natin sa chart ng gold. Wag tayo gold muna. Magulo buhay niyo pagka gold. Okay, so ayan tingnan lang natin, week tayo ha. Okay, dito lang tayo mag-umpisa. So ito, downtrend. Tingnan niyo ha. Alin ang recent high? Ito, sabihin natin high. Binasag niya. Ito ang low. Hindi niya binasag. Binasag niya ito. Hindi niya binasag to. Binasag niya to. Hindi niya binasag to. Binasag niya to. Hindi niya binasag to. Una muna, dito tayo, no? Ngayon, tingnan natin.
Okay, para makita natin. Dito minsan nagkakatalo. May mga time na binabasag niya parehas. Binasag niya 'to, so expect mo bababa. Pero tingnan mo kung ano nangyari. Okay. So, tingnan lang natin, Ngayon, tignan mo kung i-pause muna natin 'to, ipo-pause natin 'to. Tignan mo ngayon pagka ganyan, babasagin niya ba 'to? Ito ang tanungin mo, okey? So, tignan natin kung binasag niya ba 'yon. Medyo mabagal lang, yung ating pero times 10 na 'yan. Naka-week pala tayo, matagal nga 'yan. Tignan mo, ang binasag niya, hindi yung recent low. Ito yung recent low natin, 'di ba? Papunta siya, ang babasagin niya yung high natin. So, ibig sabihin, may mga time na nagsa-sideways siya na puwede niyang basagin ang high and low, pero i-a-adapt mo pa rin yung ating basic formula. Kaya nga tayo ASASIAN, Ano yung basic natin? Alin ang binasag niya? Recent high, ito yung recent high natin, o recent low? Recent high o recent low? Ito ang binasag niya. Recent high. Kaya ito, na-disregard na 'tong pagbasag niya sa isang low na kung saan dapat downtrend tayo. Pero hindi, nag-uptrend pa rin pala tayo. So, yun yung mga dapat nyong tignan guys, na mahalaga. So, ngayon tignan na natin, kuha tayo ng change of character naman. Yung may change of character. Okay? Okay. Eto, consider mo rin 'to na change of character o kaya ang tawag nating ASASIAN yan, major break of structure. So tignan natin, hindi niya binasag yung high, binasag niya yung low, okey? Hindi niya binasag yung high na 'to, nagbasag na naman siya dito. Tapos internal, 'tong pinaka-high na 'to tsaka pinaka-low na 'to and high na 'to, wala pang binabasag. Pero pagdating dito, nagkaroon tayo ng confirmation na pagbasag. So, nakikita mo from uptrend, naging downtrend tayo. Okay? So, yan yung mga basic market structure. Meron tayong video niyan sa YouTube ng mas detalyado kasi ang dami pa natin di-discuss ngayon. Umabot na pala tayo ng 15 minutes. I-di-discuss pa natin yung mga indicators, pero overview lang naman para magkaroon tayo ng idea. Okay? So, klaro ba sa atin yung yung market structure? So, itong multi-time frame, mamaya di-discuss ko sa inyo yan, yung multi-time frame natin. Okay, so klaro tayo diyan, pasok naman tayo sa next natin sa slideshow, dun sa pinaka-slide natin. So, ngayon papasok diyan yung mga indicator para makatulong kung saan ba siya pupunta. Magke-create ba siya ng high? Pero tandaan niyo, meron tayong basic market structure na walang indicator, pwede niyo ma-detect kung saan papunta tayo. Klaro 'yun, Okay, now, meron tayong mga trend indicator. Ano ibig sabihin ng trend indicator? Tutulong 'yan sa'yo para ma-identify ang market kung anong trend. Pataas ba tayo? Pababa? Okay, so bibigyan natin ng example. Hindi natin iisa-isahin 'to kasi sa susunod na mga linggo, after 2 weeks 'no, magbabakasyon lang ako. Sa mga susunod na mga linggo pagka nagsingit ako, magtuturo ako ng per discussion natin, 2 indicator. 1 o 2 o 3 indicator. Sa susunod na mga linggo 'yan. Mas detalye natin 'yan gagamitin. Ngayon, overview lang tayo. Trend indicator, moving average. So, ano yung moving average? So, sa trading view, ito yung ginagamit natin na pang-analyze. So, meron tayong moving average dito, 5 MA ang madalas na ginagamit natin. Okay. So, isang sample lang nitong 5 MA na 'to, okay? Yang linya na nakikita nyo, yan yung 5 MA. Pero hindi yan 5 ngayon kasi hindi ayan, pula kasi yung isa, gawin natin puti, okay? Ito gawin nating yellow, red, then blue, okay? So, ano ibig sabihin ng moving average? Moving average is
represented by this line, pero average siya ng mga candles. So for example, yung 50 MA, yan, yung 50 MA is composed of 50 candles na in-average niya at represented by this line. Pero ano ginagawa niya? So, diyan muna papasok yung isang topic natin. Yung nagiging support siya and resistance, pero gumagalaw. So, pansinin nyo, pagka ang moving average nasa ilalim, uptrend tayo. Tama? Pagka nagkabuhol-buhol yan, nagka-traffic-traffic yan, sideways tayo. Yan, traffic. Buhol-buhol. Okay. Pero pagka yan ay umilalim, ang presyo o umibabaw yung ating moving average, parang ito, yan, parang ito, nagiging downtrend tayo. So, ano muna yung support and resistance? Ang support and resistance, pagka sinabi nating support and resistance, parang tumatalbog yan yung ating price action kasi taas-baba. So, para kang may sahig, para kang may kisame. So, yun yung tinatalbogan niya na imaginary. Tandaan nyo yun guys ha, imaginary yan. Ikaw ang gumagawa niyan. Pero hindi yan horizontal lang. Okay? Parang ito, halimbawa, bibigyan ko kayo ng example. Kung papansinin nyo itong drawing na to, madalas tumatalbog siya dito. So, yan ang support ko. O kaya, pwede akong gumawa ng trend line, guhit, para makita ko kung saan siya tumatalbog. Tapos, ito ang aking resistance. Somehow, dito rin naman, meron akong nakikita. So, pwede ka mag-drawing ng kung ano-anong guhit kung saan madalas mong nakikita na tumatalbog ang price. Yan ang nagsisilbi sa'yo ngayon na support and resistance. Kaya lang, dito sa moving average, matik na siya na meron kang parang support and resistance. Tingnan mo dito, talbog siya dito. Talbog siya dito, butas ng kaunti, balik. Okay. So, nagiging indicator mo yan. Ngayon, yung iba, ginagamit itong moving average to check the trend. Kaya nga tayo merong trend indicator. Meron din tayong MACD. Okay, ang MACD naman, sabi ko nga sa'yo, overview lang tayo ngayon guys. Hindi natin masyado yung i-discuss. Okay, ang MACD naman, ganito ang itsura. Sine-check niya yung momentum. Habang naggi-green yan na bundok, tumataas din to, okay, ang momentum natin ay, ng presyo ay tumataas. Tingnan nyo to, itong green na to, pataas. Yung red na to, pababa. Habang nagla-light yan, nagche-change ng color, yung momentum natin, nababago. So, instead, tingnan to, ito pababa, tapos red to. Okay? Yung green na green, ano nangyari sa presyo? Mostly, green candle. Nung nag-red, mostly, red candle, downtrend tayo. Nakakasunod? So, sample din yan ng ating another indicator. So, ano yung indicator na yon? Yun naman yung moving average. We have also average directional index. Tsaka natin pag-uusapan yan. Meron tayong momentum indicator na mahalaga, which is like RSI, stochastic oscillator, tsaka CCI. So, ang RSI natin, kapag itatype nyo lang yan dito guys sa TradingView, okay, punta ka sa RSI, Relative Strength Index, nagsasabi siya kung overbought ba o oversold yung isa. Marami na bang nagbebenta o kakaunti na ba ang nagbebenta? Coach, ano ba yung ibig sabihin? Overbought, oversold. Very basic, di ba? So, ano lang yan? Titignan mo lang, marami bang bumibili? Sobra ba namang maraming bumibili? O marami na bang nagbebenta? Sobra bang maraming nagbebenta? So, saan mo makikita yan? Dito, pwede mong baguhin yung kulay nito, guys. Trading view muna tayo, Pero meron din tayo sa mismong MT4 natin, which i-discuss natin yan next time na lang, no? So, halimbawa, ito, ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng kulay para mas kita. Ito rin, kulay. So, mas kita mo ngayon yung overbought area tsaka oversold area. Habang pumupunta dito ang price, lalo na kung nasa higher time frame ka,
mas napapansin mo na pwedeng umangat na. Kasi masyado ng normally yan, sabi ko nga, parang support and resistance din, tumatalbog din diyan. Okay, tumatalbog diyan ang masyado ng maraming bumili, okay, tataas ang presyo. Masyado ng maraming overbought dito sa area na 'to, bumagsak ang presyo. Nag-oversold sa area na 'to, ano nangyari? Tumaas naman ang price. So tingnan mo nag-red, nag-green. So tumutulong sa iyo 'yan, sabi nga natin dito, 'tong indicator na 'yan, ano ba ang momentum? Uptrend ba? Downtrend? So nakakatulong sa iyo yang indicator na 'yan. Okay, klaro tayo diyan? Kung klaro, can you type 3? Kung nakakasunod naman tayo? Can you type 3 kung klaro? Okay. Ayan, chine-check ko lang kung gising lahat, ha? Okay, good. So we have also volume indicator. Tsaka natin yan pag-uusapan. Isa-isahin natin yan weekly by weekly para meron kayong mga indicator na natututunan. Kasi next time, ituturo ko rin sa inyo paano gamitin tong MT4. So sa MT4, meron din tayong mga indicator. Meron akong ipapamigay na indicator which para lang to sa mga registered saka nandun sa HFM market. Okay? Ikaklaro ko lang ano ba 'yon. Coach, ito kasi yung isa nating ASASI HFM signal group. So, gusto ko dito yung mga seryosong magte-trade na kahit hindi pa ready. Okay? Gagawin nyo lang is kailangan mag-deposit kayo dito. And then meron tayong migration bonus na i-announce ko dito. Kung nandito naman kayo sa ASASI guys, sa ASASI community, dito pwede kayong magtanong sa akin ng detalye, okay, kung paano makaka-join dito. Actually, naka-post din yan dito. Bakit? Kasi unang-una, hindi ko kayo pagte-trade kung wala pa kayong alam. Okay? Gusto ko lang makita how serious you are kasi unang-una, libre na 'to. Libre na 'tong webinar natin. Pero how serious you are. At least you put your funds, pera mo pa rin 'yon, hindi ko pera 'yon o pera ng kung sino man. You put your funds at $30 dito sa HFM, makakakuha ka pa ng signal. Okay? Ayan, mga signal group namin. Ito yung exclusive group. Makakakuha ka ng signal para malaman mo kung saan possible pumunta ang market based on my analysis. And I'm using Elliott Wave dito sa normally to. Plus, meron pa tayong ibang mga coaches na nag-share din sila, mga traders, full-time traders o matatagal ng traders na nag-share din sila ng kanilang mga knowledge dito. So, tulungan lang tayo paangat guys ha. So, yun yung point ko na ituturo ko rin sa inyo itong MT4, paano gamitin to. Pero magbibigay ako, katulad yan, nakikita nyo yan, nagbigay ng signal sa MT4 na downtrend. So, ang anong yan ay ASASI rin yan, ASASI indicator na ibibigay ko sa grupo. Okay, so kung interested kayo, just make sure kasama kayo dun sa HFM Markets ASASI Exclusive Group. At the same time, ituturo ko sa isang webinar natin, ituturo ko kung paano mo gagamitin 'tong mga indicator na 'to. Okay, para malaman mo yung trend, tutulong din sa iyo 'yan. Kung ano yung volatility, 'yan pag-aaralan din natin. And support and resistance indicator, yung Fibonacci, kasama 'yan sa pag-aaralan natin. Yung cycle indicator, ito yung medyo mahirap. Wyckoff actually is a cycle indicator din. Anong cycle na tayo? Meron din tayong Elliott Wave. Itong Fourier transform, hindi gaano yung matunog sa technical analysis, pero ginagamit din pala yan. May formula yan. So at least guys, nagkakaroon tayo ngayon ng overview na ano ba ako, kailangan ko bang gumamit ng indicator? Yun ang maganda dito sa ating webinar. Sa free modules natin na binibigay ko sa inyo guys. Sa webinar na to, iisa-isahin ko ang indicator na na magagandang indicator, hindi natin lalahatin. Pwede niyong gamitin siya, pero pwede rin kayong mag-SMC o ICT. Which mamaya, di-discuss natin ano ba yung SMC saka ICT. So now, pag-usapan lang natin, leading indicator ba gagamitin mo o lagging indicator? Leading indicator are designed to predict future price movement by providing signals before a new trend or reversal occurs. Ibig sabihin, bagong mangyari yung
reversal na to, nagbibigay siya ng signal, ops, magre-reverse na tayo. Yun yung leading. Consider din na leading yung Fibonacci. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example, Okay, dito sa area na to. Ayan yung Fibonacci ko, halimbawa, okay. So, na-reach niya na yung tinatawag nating optimal trade entry na kung saan uuntog siya dito sa dilaw. Pagka umuntog na siya sa dilaw, possible kung ang trend natin ay uptrend, angat uli siya. So, leading indicator to. So, with the help of Fib, nagagamit yon. Don't worry, actually, nasa ano na natin to, nasa YouTube na rin natin. Ayan yung tinatawag nating optimal trade entry ni ICT. Okay, so yan, meron tayong leading and lagging indicator. Coach, ano ba yung magagamit ko? Pinakamaganda niyan, subukan nyo lahat ng mga indicator at kung saan kayo komportable. Pero ako, ang tip ko sa inyo sa technical analysis, mas simple ang technical analysis mo, pero strict ka doon sa rules, mas malaki yung chance mo na manalo sa trade. So, bibigyan ko kayo ng example. Okay. Just an example. Okay? Kanina, pinakita ko sa inyo yung moving average. So, dun lang tayo sa moving average. Just for example lang to, So, una, alam nyo na yung ating alam mo na yung support and resistance natin, di ba? Okay. So, halimbawa, titingin ka muna sa higher time frame. Okay. May rule ka. Rule number 1, use higher time frame. Okay? Rule 1 mo yan. Anong oras? Let's say 4 hours. So, ibig sabihin, kapag ka nagte-technical analysis, ikaw, laging yung step 1 ang susundin mo. Ano yung step 1? Start in 4 hours time frame. Hindi ka pwedeng magsimula sa 15 minutes kasi ito yung rules ng trading mo. And then, rule number 2, okay? Kunyari dito, look for the moving average 50. Okay, so yung moving average 50 natin ay yung green. Okay. Check mo siya kung magko-cross, sabihin mo lang, kunyari lang to, ito ang strategy mo. Magko-cross na siya. Ang ibig sabihin yan, pa downtrend, no? Magko-cross siya, death cross. Magko-cross siya doon sa 20. Okay, parang ito. So, ibig sabihin, pagka magko-cross siya sa 20, puposition ka na saan? Puposition ka na, it's either buy or sell. Kung ito, magbabay ka. Pagka ito, magsesell ka. Then you already have rule 3, rule 4. Ano ang point ko dito? Pagka gumawa ka ng rule sa strategy mo, susundin mo yan. Hindi pwedeng magbabay ka pero wala namang step 3 and 4. O kaya, nilabag mo yung step 1 mo. So, dapat, kung ano yung strategy mo, susundin mo from step 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Klaro ba yon? Habang gumagamit ka ng indicator, ganun din. Halimbawa, nilagay mo dito, Bollinger Band ako. So, isa sa magandang gamitin din tong Bollinger Band. So, example ko lang, pakita ko sa inyo yung Bollinger Band natin. Para rin niya may support and resistance tapos gumigitna. Okay? So, ayan ang Bollinger Band. Gumagalaw siya as support and resistance. So, anong pwede ka mag-add ng isa pang indicator na tutulong sa'yo para, kunyari lang, RSI tayo. Dagdagan natin ng RSI. Okay. Ang point mo is, bibili ka lang kapag tumama na sa ilalim ng Bollinger Band sa support, yung price. Step 1 mo yun. Okay. Pero, ang step 2 mo, kailangan nasa oversold ang RSI mo. Which is ito, nag-oversold. So, pwede ka nang mag-buy. Rule 1 and 2. Pero dagdagan mo pa yan kung saan. And then, saan ka magte-take profit. This is just an example of using indicators
confluence to your other indicator, halimbawa 2 or 3. Pero wag naman sobrang dami ng indicator mo na umaabot na ng 6, 7, 8. Kasi magiging cloudy yung technical analysis mo. Okay? So, klaro ba tayo dito? Nakakasunod ba tayo dito sa overview ng technical analysis? Can you type 7 kung nakakasunod naman tayo? Okay, good. So now, may mga advantages and disadvantages yung mga indicator na yan. Kaya habang na-experience mo ang technical analysis, mas makakatulong yan. Sabi nga dito sa ating summary, okay? Ang leading indicator, pwedeng mag-provide sa'yo ng price movement, early signals. Ang lagging naman, nagko-confirm sa'yo ng trend ng market. Pero both, kapag ginamit mo yan, tutulong yan sa'yo para ma-confirm at i-reduce mo yung false signals mo. So habang nakikita mo kung paano mo ginagamit yung indicator, your following rules, mas maiintindihan mo. Okay. Bago tayo pumunta dun sa smart money kung saan nag-origin, just make sure lang sa time frame na iintindihan nyo rin. Kasi 'di ba kanina dinidiscuss ko day time frame, 1 hour time frame, 2 hours time frame. Ano ba ibig sabihin ng time frame? Okay, bibigyan kita. Tung nakikita niyong puti, yan yung 4 hours time frame. Ibig sabihin yan, per candle, 4 na oras nagtataas baba ang candle. Ganyan ang candle no? So, taas baba yan yung presyo niyan. Pero ibig sabihin, kung 4 hours yan, 4 hours bago magsarado. So, each candle 4 hours kung naka 4 hours time frame ka. Sa 15 minutes, ibig sabihin, each candle 15 minutes. Sa 1 minute, each candle 1 minute. Pero ano ang catch dyan? Okay? Kung ang trend ay uptrend, pag bali-baliktarin mo man yan, uptrend pa rin yan. Maraming nalilito sa sagot na yan eh. Kasi katulad nito, downtrend to. Okay? Tingnan mo yung 1 minute. Nag-downtrend ba? Yes, nag-downtrend. Kaya lang, mas maraming candle. Kasi 1 minute eh. So, ngayon, ano ba yung masasuggest ko sa inyo pagka nagte-technical analysis? I'm always telling this, no? Higher time frame ang pinakamagandang mag-start ng technical analysis. Your bias should depend on higher time frame. Kasi mas solid ang technical analysis mo kung mag-start ka sa 4 hours, 2 hours, or pataas. Ngayon, ang lower time frame, para lang makita mo yung detalye at makapasok ka sa pinakababa o sa pinakataas para mag-sell ka o mag-buy ka. Klaro yon? I hope klaro yon ha. So, yan yung isa sa mga importante sa technical analysis. Yung time frame natin. Okay? So, may tanong ba sa indicator? Kung wala kayong tanong, type 3. Pero kung may tanong kayo, pwede kayong mag-type ng tanong. O baka itanong nyo sa akin, Coach, ano ba may pinakamagandang indicator? Actually, halos lahat yan magaganda. Ang tanong lang, paano mo siya gagamitin? Ayan, sir, anong oras pwede? Ayun nga, sabi ko, 4 hours mag-TA. Start ka sa higher time frame bago ka pumunta ng lower time frame. 10 to 15 minutes, 5 minutes, 10, 15 minutes. Well, pagka nandun na tayo sa technical analysis concrete plan, yung may plano, ituturo ko sa inyo yan. Pwede natin yung pag-usapan. Okay, yung oras kung anong pwedeng mag-TA. Okay. Umaga, tanghali, hapon. Wala talaga. Okay, wala talagang oras yan. Pero, kung susundin mo ang session, okay, which I discussed dati, na-discuss ko na sa inyo to, no? Ang Forex section, mas maganda ang galaw bago mag New York session. Okay, ang Asian session kasi sa umaga. Ngayon, kung crypto ka, minsan kahit wala sa session, biglang gumagalaw, nagpapampang ang crypto eh. Pero sa Forex, guys, I'll be honest to you, pinakamaganda niyan bago mag New York session, which ngayon, ito yan, 8:00 ng gabi hanggang madaling araw.
Kaya ako noon, gising ako ng ganitong mga oras. Hanggang madaling araw, ang tulog ko 5:00, 6:00. Hindi naman sa dahil binabantayan ko, mahilig lang talaga akong tumingin sa chart. Kasi dapat iwanan mo ang trade mo. Hindi binabantayan ang trade or else stressful yung buhay mo. Ibig sabihin, nakaset na lahat yan. Kung talo ka, talo. Kung panalo ka, panalo. Okay? Parang sa crypto ngayon, no, may position ako pero ayan, baba na naman siya. Maliit lang. So, ganun lang. Isa-set aside mo siya. I'm not suggesting, guys, sa una lang, okay, mag-scalp ka para maging bihasa ka sa, ano, pero hindi ko, kung gusto niyo ng masarap na buhay, mag-spot kayo sa crypto, sa forex, ano lang kayo, low margin lang kayo, iwanan nyo lang kung talo, targetin niyo lang $50 to $100 per day. Kasi kung tatargetin mo $500 per day, masakit sa ulo yun. Dapat ang capital mo malaki rin. Okay? So, marami tayong pag-uusapan dyan sa mga susunod. So, at least klaro tayo. Kung klaro tayo, pwede tayong move sa next topic natin. Can you just type 3 kung klaro na? Type 3 kung pwede na tayong mag-move. Okay. Good. Okay. Sa capital, kasama yan sa risk management, sir, ha? Risk management natin. Normally, 2 to 3% lang ng margin ng iyong capital. Pero sa trading psychology 101 natin i-discuss yan. Now, ito naman. Nauso ngayon ang technical analysis, okay? Ang technical analysis na walang indicator. Dahil yan dito sa tinatawag nating smart money concept trading strategy. Pero tandaan nyo, SMC doesn't have a single originator. It is heavily influenced by trading methodologies and collective wisdom ng mga institution at ng professional trader. Diyan pumasok ang Wyckoff method. Yung kanina nakikita yung accumulation, distribution, ano yan, galing talaga yan sa Wyckoff. Okay? Ang Wyckoff, 1930s pa yan. Yung principle na yan ng Wyckoff. Okay? Meron din tayong order flow, which tinitingnan kung saan maraming order, saan pwedeng mag-pump or dump or nagbe-breakout, yung mga ganon. At ang pinakasikat na price action, candles lang ang tinitingnan, si ICT. Si ICT, may algorithm yan na sinusunod sa time. Kaya dyan pumasok yung ICT kill zone na tinatawag. Ano yung ICT kill zone na tinatawag? Okay. Halimbawa, sa Asian kill zone, 8 p.m. to 10 p.m., which is 8 a.m. sa atin, no? Kasi New York time tong sinasabi natin eh. 8 a.m. sa atin, dyan magandang mag-trade ng Australian dollar, New Zealand, tsaka Japanese yen. Kasi Asian currency yan. Under yan ng Asian currency. Sa London Kill Zone, dyan syempre magandang mag-trade ng euro, tsaka ng pound, GBP. Okay, ang katumbas niyan, 2 a.m. to London Kill Zone, meron din tayong London Close eh. Mas ano yung London close natin. So, yan yung mga oras. 2 a.m. So, that's 2 p.m. to 5 p.m. Philippine time. New York is 7 to 9 or hanggang 2 p.m. Kaya nga sabi ko, normally at 8 o'clock, depende sa daily saving time. Kaya lumilitaw dyan yung kill zone, kung saan maganda mag-trade. Yung tanong kanina ni Sir Mark ba yun? Okay. Yung tanong ni Sir Mark, dito papasok yan. Mas maganda mag-trade sa mga kill zone na to. Okay? At si ICT, dyan siya naging popular. Pati yung liquidity pools na sinatawag niya. So, pagka sinabi nating liquidity pool, parang yan support and resistance lang na lumalampas, binubutas niya ng kaunti. Okay? Liquidity grab naman yon. Okay? Liquidity pool, yan yung parang support and resistance ng isa. Which i-discuss natin yan uh, sa mga susunod nating mga webinar. So, ayan yung institutional trading technique.
Mas gusto kasi natin sundan kung paano mag-trade yung mga malalaking kumpanya, malalaking institution na kayang magpa-dump and pump ng malalaking candles ng market. Kaya tayo, smart money, ang meaning nun, sumusunod tayo sa galaw ng mga big institution na nagte-trade sa market. Hindi tayo as a retail trader. So, yun yung pinaka-overview natin ng technical analysis. So, kung tatanungin ko kayo guys, kung titingnan nyo, no, meron dalawang klase. Okay. Saglit lang. Klaro ba tayo guys? Nakahang ako. Parang nakahangang share screen ko. Ano ba, lab? Okay ba dyan? Pero naririnig nyo ako, guys? Okay. So, may problema yung ating Zoom. Nag-ano yung share screen natin. Hindi ko rin tuloy mabasa yung ating chat. Okay. Kung klaro lahat, teka lang tignan ko kung pwedeng matapos yung oh no. I have to naririnig pa rin ako guys. Teka lang, pasok ako. Subukan kong pumasok. Para mabasa ko. Okay, para mabasa ko yung chat. Okay, pasok lang ako sa mobile. Sorry guys, para lang pasok lang ako. So, at least naririnig naman ako hindi ko lang mabasa yung chat nyo. Saglit lang bago tayo Pakisuyo ng ng password, please, Shell, para makalagin ako. Guys, kung klaro, saglit lang Sana, Shell. Naghang yung nakalimutan ko mag-restart. Pasok lang ako guys para maka-chat ko kayo bago tayo anuhin muna natin to. At least, buti natapos ko, no? Yung ating pinaka-lesson. Kasi ito yung mahalaga yung maintindihan natin. So, 3, 2, 1. Recording in progress. Ayan. So, guys, chat lang tayo. Babasahin ko lang yung mga chat nyo. May tanong ba kayo doon sa mga discussion natin? Can you type 3 kung okay naman lahat? Thank you, Sir Mark. Thank you, Sir Paul. Sir Milliard. Okay. So far, no, si Ma'am Nes, si Sir Kawan. Okay, thank you sa inyo. So, ito lang ang anuhin ko ito lang ang bago tayo magtapos. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, kailangan yung masuri yung sarili nyo kung saan kayo magiging komportable sa technical analysis. Pero sasabihin ko sa inyo, kung newbie ka, at least meron ka isa o dalawang indicator na paborito, malaking tulong yon. Yung iba, RSI lang, masaya na sila. Pero, malakas yung maintindihan nyo, mamaster nyo yung basic market structure na pinag-usapan natin kanina. Naalala nyo? Yung basic market structure na yon, tutulong yon pagka yun ay minaster mo. Kaya tayo asasiyan, asasi means in Arabic basic. Kailangan kabisado mo yon. And then, lagyan mo lang siya ng trend line, ng support and resistance. Malaking tulong yon.
Sa complete plan natin, kapag diniscuss na natin yung technical analysis na halimbawa, magte-trade ka na talaga, tsaka natin pag-uusapan yon. Pero ang gagawin ko, batch by batch, magtuturo ako ng 2 o 3 indicator. Pangatlo, ituturo rin natin yung order block. And then yung imbalances, yung market structure shift ni ICT. Kasi yun lang, ayun talaga yung pinakamahalaga lang para sa akin sa nakita ko sa lahat ng turo niya. Okay? So, kung happy naman lahat dito sa atin, can you type 7, guys? Kung okay naman lahat, can you type 7? Okay, okay. Wala rin yung video. Aha. Phone lang pero. Okay, guys, sorry, no? Mukhang nagka-problema talaga yung ating internet. So, gusto ko lang malaman kung okay naman lahat, kahit papaano nakita niyo yung overview. Can you type 7 kung okay lahat and then we can move on? Yan, thank you. Okay guys, thank you. Hintay lang kayo tingnan ko kung makasingit tayo next week. Magkaroon pa tayo ng mga part 2 sa technical analysis para sa susunod bago ako magbakasyon, meron kayong mga assignment na pwedeng gawin. Ituturo natin yung iba't ibang indicator. Meron ba kayong mga indicator na gusto i-type nyo lang sa Assassin natin? Naaalala nyo yung ating Zoom link o dun sa day 3? Kung anong indicator ang mga gusto nyo pang matutunan. Kung meron kayong gustuhang mga indicator, sabihin nyo lang sa akin. Okay? Yan, Emma. Yes, yes. Kasama yung Emma na yan. Pag-aaralan natin yan. Okay, i-type nyo doon sa Zoom natin sa Assassin. So guys, thank you again for our day 3 webinar. Dito muna tayo magtatapos. And then, sorry, medyo nagka-problema yung ating Zoom. Nag-hang yung aking computer. Pero at least natapos naman natin yung topic. Okay? So, thank you again for watching also here in Earn Money at Home Worldwide doon sa mga nanonood ng mga recorded natin. So, thank you guys. Bye-bye.